Alam po ninyo, pag nasa church po tayo, dapat ito po kasi yung tinatawag nating community. Alright? Mahirap po pag walang community, puro trabaho, puro bahay lang. Kaya po, kailangan pag Sunday, may isang dahilan ba tayo excited. Alam niyo, sa 35 years, hindi po ako nag-absent sa church. Kasi nga po, pag Sunday, gusto ko makita yung spiritual family ko. At sana ganoon din po yung at bawat isa. And by the way, matatapos na po ang June at tayo po'y papasok na sa pampitong buwan ng 2026. At siyempre, at about this time, ang alam ko, yung mga eskwelahan or yung ibang opisina, kapag mid-year, sila po yung mga nag-evaluate na po, pinag-aaralan nila, nasaan na tayo ngayon? Where we are at right now. Yung iba po sa inyo, siguro, kung interesado lang kayo, kung interesado po kayo, gusto mong alamin, kasi kalahating taon na po Di ba? Hanggang Martes, tapos na po yung 6 months ng 2026. At siguro, dumadating ang time na ako po every 6 months, nagpapa-medical check-up po ako Every 6 months, hanggat maaari, ako po'y nagpapa-blood chemistry. Why? Kasi gusto ko pong malaman ang kondisyon ng aking katawan. Kasi, alam nyo, mahirap naman po, bawal magkasakit ngayon, tama? At hindi lang po yun, yung mga opisina. Yung mga opisina, ngayong panahon na to, may nagbibigay ng mid-year bonus. Bakit po? Kasi nga, in-evaluate nila yung takbo ng business. Kaya ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, ito po yun, 6 months na, 6 months. Do you know the condition of your faith? Ang tawag po sa atin ay believers. Alam niyo ba yun, ang tawag sa atin, hindi lang Christian. Ang tawag po sa atin ay mananampalataya. Yun po ang tawag sa atin sa Bible. Hindi pwedeng hindi mo alam ang kondisyon. Let me tell you something. If you do not know, up to now, kasi ako po laging mahalaga sa akin yung kondisyon ng aking pananampalataya. Mas mahalaga po yan kaysa sa kondisyon ng aking puso, kondisyon ng aking kidney, yung kondisyon ng aking blood. Mas mahalaga po yung pananampalataya ko. Why? Bakit po pinakamahalaga yan? Kasi sabi po ng Hebrews 11 verse 6, without faith. Sabihin nga natin, without faith. So, hindi natutuwa ang Diyos dahil masipag ka. Faith ang kinatutuwaan ng Diyos. Hindi po natutuwa ang Diyos na nagsisimba ka. Natutuwa siya kung nagsisimba ka dahil nananampalataya ka. Kasi marami pong mga nagsisimba, hindi nila alam bakit sila nagsisimba. Kaya hindi natutuwa ang Diyos na nasa simbahan ka, pero hindi mo ginagawa yon dahil sa pananampalataya. Marami pong ganon. Kaya po, sabi ko nga po sa inyo, without faith, it's impossible to please God. At wala po akong, kahit anong dami ng pera mo, kahit anong taas ng pinag-aralan mo, kahit pinakamatalino ka pang tao sa balat ng mundo, kapag hindi natuwa ang Diyos sa iyo, ikaw na ang miserabling tao sa balat ng lupa. Kaya makikita mo, nagkalat ang mga tao sa paligid na walang purpose ang buhay, walang direksyon, hirap na hirap, di ba? Parang laging galit sa mundo, nagda-drugs, mabili ang drugs ngayon Paano ko nalaman? Kasi mura ang drugs ngayon dahil sa dami ng supply. Mura din po ang alak. Bakit mura ang alak? Kasi nga po, sa dami ng nagko-consume, bakit ang mga kasino puno lagi? Kasi nga ang mga tao hindi alam ano gagawin sa buhay. Kaya sabi nila, ba't ka nagsusugal? Kasi naglilibang lang. Bakit? Kasi nga bored na bored sila sa buhay. Bakit mabili ang sigarilyo? Kasi ang mga tao nga po ay naghahanap ng alternative sa buhay. Hindi nila alam ang gagawin. Kasi nga po, hindi natutuwa ang Diyos. Kapag hindi natuwa ang Diyos sa iyo, mag-experiment ka ng mga bagay na magpapasaya sa iyo. Kahit hindi mo alam ba't mo ginagawa. Tama? Kaya ang gulo ng daigdig ngayon. That's the reason.
Alam niyo, ang dahilan, hindi po politics, hindi although ang gulo-gulo ng daigdig natin ngayon, no? Ang gulo ng paligid, sa Pilipinas pa lang, ang gulo na. Kasi ang sabi po ng Bible, without faith. Kaya hindi po yan tungkol sa itsura mo. Hindi yan tungkol sa taas ng pinag-aralan mo. Kaya ang sabi ng Bible, isa lang. Isa lang ang tinitingnan ng Diyos, yung faith ng isang tao. Yun lang ang nakakapagpasaya sa Kanya. Andiyan pa po ba kayo? Kaya nga po, si Abraham, ang sabi ng Bible, natuwa ang Diyos sa kanya. Bakit? Kasi po nanampalataya siya nung sinabi ng Diyos, umalis ka dyan, Abraham, at pumunta ka sa bayan na sasabihin ko sa iyo. Even without knowing where to go. Kaya ang sabi ng Bible, si Jesus ay nabuhay din sa pananampalataya nung nandito po siya. Nandiyan pa po ba kayo? Minsan nadidinig na po natin yung faith and hope. Ano ibig sabihin ng faith? Ano kaibahan ng faith sa hope? Sabi po ng Bible, 3 bagay ang pinaka-importante, faith, hope, and love. Since ang pinag-uusapan natin ngayong umaga is about faith, mas magandang makita natin ang difference. Ang ibig sabihin ng faith is, ito po yung nagbibigay sa iyo ng courage to stand firm today. Yan ang faith. Ulitin ko po. Mahalaga ang faith. Bakit? Kasi yan po nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para tumayo ng matatag ngayon. Hindi bukas ha. Hindi po kasi magagamit ang faith bukas. Ang faith po pang ngayong araw na ito. Hindi para bukas yan. Hindi mo pwedeng magawa yung manampalataya ka bukas. Kaya ang sabi ni Lord, bayaan mong mamroblema yung problema bukas. Don't worry about tomorrow. But sinabi ni Jesus yon. Kasi alam ni Lord, hindi mo magagamit ang faith mo for tomorrow. Ang faith mo is for today. Sa dami ng problema ngayong araw na to. Tama? Marami bang problema ngayon? Yes. Araw-araw ang daming problema. Kaya sabi ni Jesus, bayaan mo muna yung bukas. Huwag kang mag-isip dyan. Kasi ang ibig sabihin ni Jesus noon, today you will live by faith. Ngayong araw na to, inuutusan po tayo ng Panginoon na mabuhay sa pananampalataya. Tomorrow, you're not sure if you're still alive. Bakit ko naman po problemahin ng bukas? Di ko alam kung mamayang gabi, kukunin na ako ni Lord. Tama? Kaya yun ang ibig sabihin ni Jesus noon. Ngayong araw na ito, you need faith for the simple reason that you need the courage to stand firm. Maging matatag ka ngayong araw na ito dahil sa dami ng problema. So if you can stand firm today, now you can be excited for the future. That's tomorrow. Ang tawag doon, hope. Ang ibig sabihin ng faith pang ngayon, ang ibig sabihin ng pag-asa para bukas. Bakit excited ka na gumising bukas? Kasi nga, mayroon kang faith today, and now, alam mo, bukas may magandang mangyayari. That's hope. Hindi ho faith yun, ha? Hindi ho faith ang ibig sabihin nun. Hope po yun. Siguro may magsasabi sa inyo, Pastor, paano ba ako magkakaroon ng faith? Just to begin with. Umpisa pa lang muna, umpisa. Paano ka ba nagkakaroon ng faith? Ano sabi ng Bible? Faith comes by hearing and hearing, paulit-ulit. Hearing the Word of God. Ako po, 35 years na po ako nagbabasa ng Bible, nakikinig ng Bible, 35 years, nag-aaral ng Bible. At alam po ninyo, habang napansin ko, habang tumatagal, nababago ang buhay ko. Bakit? Dahil sa faith. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Hindi ko kayang umalis sa alak. I don't have the power to get out sa kasalanan. Pero habang pinag-aaralan ko yung Bible, ang sabi ng Romans chapter 10, verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. At habang tumatagal po ako, na nagbabasa, nakikinig, sumusunod sa biyaya ng Diyos, sumusunod tayo sa Panginoon, napapansin ko lalong nagkakaroon ako ng confidence sa Diyos. Lalo ako nagkakaroon ng tiwala sa Diyos. Lalo ako nakikilala kung sino si Jesus ng Bible. By the way, mga kapatid, it's impossible for you na makilala mo ang Diyos without going to the Word of God. Kasi ang pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. Are you listening?
Doon po yun nagsisimula. Kaya kung gusto mong lumakas, malaman mo what's the condition of your faith, then you need the Word of God. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Kaya kita mo, bukas wala kang pag-asa. Bakit wala kang pag-asa tomorrow? Because you are not able to live by faith today. Sino rito, ngayong araw na to, naaalala mo pa rin yung mga nangyaring masama sa iyo kahapon, then you cannot live by faith today. Kasi nabubuhay ka pa sa nakaraan. You cannot do it. Sino sa inyo ang kaya mong mabuhay sa nakaraan? Bakit ginagawa mo? Di ba? Maraming tao ganon. Kapag nabubuhay ka ngayong araw na ito sa nakaraan, it's impossible for you to live by faith today. At kapag hindi ka nakapamuhay sa pananampalataya today, you don't have hope for tomorrow. Kata mo, may nagpapakamatay. Bakit may nagpapakamatay? Kasi ngayon pa lamang, hindi na nila alam ang gagawin. Paano pa bukas? Takot na takot yang gumising. Hindi ba? Kaya nagpapakamatay yan. Ayaw na nilang magising bukas. Why? Because they don't have hope. Bakit walang hope? Kasi walang faith for today. Nandiyan pa po ba kayo? Pero ang sabi ni Jesus, ang mga nakikinig sa salita ko at sinusunod yung aking salita, siya ay magtatayo ng kanyang future sa isang matibay na pundasyon. At kahit anong bagyo ng buhay, kahit anong pagsubok, kahit anong gulo, kahirapan ang dumating sa kanya, hindi siya tutumba. Bakit? Meron siyang faith for today and hope for tomorrow. Come on. Sabihin mo sa katabi mo, nanggigigil na si pastor, wala ka pa rin ka. Nakibo-kibo. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5, tingnan niyo sabi ng Bible, examine yourselves to see whether you are in the faith. Inuutusan tayong examinin mo yung sarili mo. Kasi kapag hindi ka nag-examine, mas malamang bagsak ka na talaga sa test. Di ba, nag-elementary kayo, mag-aaral kayo, makikinig kayo sa teacher, tapos magte-test. High school, ganun din. College, ganun din. Di ba? Yung teacher mo, magle-lecture, ikaw magno-notes, tapos magdating mo sa bahay, gagawin mo yung project, tapos re-reviewin mo pa. Bakit? May dadating na test. Ganon din sa buhay natin bilang Christian. Examine yourselves to be whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Kaya maraming mga tao, simba ng simba, pagdating ng test, bagsak. Konting pagsubok sa pera, bagsak. Pagdating sa love life, bagsak. Pagdating sa pagsunod sa Diyos, bagsak. Pagdating sa temptation, bagsak. Bakit? Hindi ine-examine yung sarili niya. Hindi ine-examine yung sarili niya. What is the condition of your faith today? After 6 months. June na ngayon. June 28 na po ngayon. Kumusta na yung pananampalataya mo? Kung paanong ikaw nagpupunta ka sa doktor, di ba? Tingnan niyo yung mga magulang. Halimbawa, may anak po kayo, no? Inubo yung anak mo, baby, nako, dadalhin mo agad sa doktor yan. Kasi maybe something is wrong. Right? Kasi gusto mo laging maganda ang kondisyon ng kalusugan. Ang faith, ini-examine din ang faith kung maganda ang kondisyon. If your faith is in good condition. Kasi lahat ng bagay apektado ng faith, hindi ng education. Hindi ho ng education. Hindi ho lahat ng bagay apektado ng intelligence mo. Hindi. Hindi lahat ng bagay apektado kung lalaki ka o babae ka. They are not interconnected. But you know what? Everything is affected by faith. Pag hindi lumalago ang faith mo, hanggang dyan na rin ang finances mo. Hanggang dyan na rin ang relationships mo sa Diyos, especially sa Diyos. Mahirapan kayong mag-survive dito sa mundong ito. Kaya makikita mo ang gulo ng mga tao, tama? Kaya marami, maaga nag-aasawa. Kasi ang pag-asa nila, mag-asawa na lang kasi hirap, di ba? Yung mga magulang, itutulak na nila yung mga anak nila, mag-asawa na kayo. Hirap na hirap sila eh. Di ba? Papakainin nila yung 3 nilang anak. Buti pa mag-asawa ka na lang.
Nakita mo ngayon, ang mga nag-aasawa ngayon, 16, 17, 18. Bakit? Kasi nga, ang hirap ng buhay. Sabi ng magulang, anak, mag-asawa ka na lang. Total, yun naman ang liligaw sa'yo kahit mukhang takong ng sapatos, may pera naman. Kita mo, pupunta abroad. Di ba, pupunta abroad kasi hirap na hirap dito eh. Pero hindi po yun ang pag-asa. Ang sabi po ng Bible, alamin mo yung condition of your faith. Tanungin mo nga yung katabi mo. Tanungin mo nga, kumusta na yung pananampalataya mo, kapatid? Ano sagot sa'yo? Wala kang pakialam. Kanya-kanyang buhay to. Okay? Kasi meron pong sinatawag. Okay, ready na po ba tayo? Kasi nga po, napaka-importante po nito, no? Kaya makikita mo maraming hindi lumalago sa pananampalataya. Simba lang sila ng simba. Simba ng simba. Walang nangyayari sa buhay. Kasi it has to do, something to do with your faith. Kailangan po natin ito. Kailangan lumalago ang iyong pananampalataya. Hindi pwedeng hindi. Kasi nilikha po tayo ng Diyos according to His likeness and image. At sino ba ang Diyos? He is a God of faith. Ang Diyos po ay Diyos ng pananampalataya. Amen. Kaya hindi po natin binabaliwala yan dito sa buhay na ito. Alam niyo ba bakit inggit na inggit sa atin ang anghel? Alam niyo ba ba't ang demonyo galit na galit sa iyo? Hindi pala galit na galit. Yung katabi mo, tuwan-tuwa ang demonyo sa iyo. Alam niyo ba kung ba't galit na galit ang demonyo sa akin? Kasi sabi ng Bible, angels were created externally. Nilikha sila ng Diyos sa labas ng Diyos. Pero ikaw at ako, nilikha tayo internally. We are created according to the image and likeness of God. At alam ng demonyo yun. Okay? Everything that has to do with God, galit siya dyan. Basta tungkol sa Diyos, galit siya dyan. Kaya nung maborn again tayo, ayaw niya na lumago ang pananampalataya mo. Kasi alam niya, makakamukha ka ng Diyos. As your faith is growing, the more you become like Christ. Ayaw ni Satanas yon. Ang gusto ni Satanas, born again ka na nagsisinungaling, born again ka na nagmumura, born again ka na nagpo-pornography. Yun ang gusto ng Diyos. Okay sa kanya yon. Kasi ganun siya. Kaya naiinis siya sa atin. Ang sabi ng Bible, even the angels are amazed with us. So, you don't take your life for granted, the life that God has entrusted to you. Hindi mo binabaliwala yung faith. Hindi talaga. Kasi at the end of the day, dalawa lang pamimilian mo. Okay? Dalawa lang. Sa dami-dami ng mga naiintindihan, tinuturo sa atin dito sa simbahan. Ewan ko sa inyo, ilang taon na kayo nagsisimba? 2 taon, 5 taon, ako 35 taon. But at the end of the day, we're only going to make a choice between life and death. Yan lang. Poverty or prosperity. Dalawa lang talaga pinamimilian natin dito. Sa dami ng mga message na madidinig ninyo sa simbahan, yan lang po talaga at the end of the day. Ikaw ba'y mabubuhay o mamamatay? Ikaw ba'y maghihirap o mapagpapala? Yun lang po ang pinag-uusapan dito. Kaya po ako hindi ko binabaliwala yung faith kasi grabe, lamang na lamang ako sa mga anghel na yan. Diba? Kasi wala silang Holy Spirit. Tayo meron. Hindi namatay si Jesus para sa mga angels. Jesus died for us, sa mga katulad natin. Special talaga tayo. Kaya imagine, the only Son of God had to die on the cross because He loves us so much. Kaya asar na asar talaga itong demonyo. Kaya gagawin niya ang lahat para wag lumago ang faith mo kasi mapapalapit ka sa Diyos. The more you become like God, He is very, very angry. Galit na galit ang demonyo pag nakakamukha ka talaga ng lumikha sa'yo. Tingnan mo ngayon kamukha ng katabi mo. Sino ba nakakamukha niyan? Si Judas na ba? O si Kristo na ba? Nobody stays the same. Mga kapatid, nobody stays the same. Unless you are being more like Christ or
You're drifting away from God. Kaya may signs of defective, dying, and dead faith. Ito po yung evaluation natin. Gusto ko malaman ninyo na meron pong mga stages. Parang ano yan Parang cancer stage 1, cancer stage 2, cancer stage 3. Pag sinabing stage 4, terminal cancer na po yun. Kalat na kalat na. Yung stage 1, nagagamot pa yan, di ba? Dahil naagapan. Ganon din ang pananampalataya. Naagapan na mamatay kung alam mo. Nasaan na ba yung faith mo? Ano na kondisyon? Sabi ko nga ako, lagi po ako nagpapacheck up. Hindi dahil takot ako mamatay, kundi dahil gusto ko pa maglingkod sa Diyos na mahabang panahon. Right? Tsaka inaalagaan ko po itong katawan ko dahil ito po'y templo ng Holy Spirit. Kaya nga hindi ako naninigarilyo na 35 years, hindi na po ako nagpo-pornography ng 35 years kasi nga dumudumi. Dudumi yung katawan natin. Hindi ako nagmumura, 35 years na po ako hindi nagmumura, 35 taon. Kasi sabi ni Jesus, hindi nagpapadumi yung pumapasok. Ang nagpapadumi ay yung lumalabas sa bibig natin. So iniingatan ko po itong katawan na to, hindi lang po spiritually, kundi emotionally, physically. Inaalagaan ko po ito. Not for my sake, para sa Diyos. Kasi paano ako magagamit ng Diyos kung marumi, may sakit? Tama? Kaya gusto ko po yung katawan ko lagi nasa kondisyon. Ngayon, ano ba mahalaga? Pananampalataya o katawan? Siyempre, faith. Obvious naman yun. Tama? Kung inaalagaan ko yung katawan ko, at dapat kayo din, mas dapat nating inaalagaan yung pananampalataya natin. Kaya sabi, test. Di ba? Pumupunta ka sa drug test. Pumupunta ka sa blood test. Pumupunta ka sa kung ano-anong test para malaman mo kung maganda kondisyon ng katawan mo. Ngayon, ngayong umaga, itetest natin kung anong klase ang faith mo. Yung faith mo ba ay defective? May problema ba dyan? Ano ba yung defective? Bigyan ko halimbawa. Sino sa inyo bibili kayo ng washing machine? May pinagbibili po ako. 300 lang na washing machine, brand new. Hindi nga lang umiikot yung Ikaw pa rin maglalaba, ganun. Gusto niyo yon? Hindi mo gugustuhin yun kasi defective na washing machine. O plancha, galing US, 100 lang. Ang problema, umiinit yung hawakan. O, paano ka naman bibili ng ganun, di ba? Kasi defective nga Andiyan pa po Bibili ka cellphone, 1,000 lang, kaya lang bayabas, hindi man sanas yung nakatatak, bayabas. Gusto mo ba yon? Defective na washing machine, defective na cellphone, defective na plancha? Siyempre hindi. Pero may mga defective na faith. Totoo yun. Kaya ngayong umaga yon, pag-aaralan natin, meron namang dying na faith. Meron namang patay na talaga. Okay, makinig kayo mabuti. Sabi mo sa katabi mo nga, pakisiko mo nga, sabi mo, makinig ka mabuti. Sabi mo, duda ako sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, duda ako talaga sa iyo. Sige, sabihin mo. Okay. Nandiyan pa buhay ang katabi mo. Seryoso ba yung katabi mo? Kayo ba gusto nyo malaman kung anong klase faith nyo? O sige, makinig tayo ngayon. Ito yung tatlo Ito yung stages ng mga pananampalataya. Medyo may problema, naghihingalo at talagang patay na ng pananampalataya. Number 1, ito po maraming magugulat sa inyo rito. Dito pa lang sa number 1, marami ng defective. Yung prayers that lack faith. Lahat tayo marunong mag-pray. Pero yung prayer mo is full of faith. Kasi pinag-uusapan po dito, prayer of faith. Tayo pa naman mga Pilipino. Grabe, sanay na sanay tayo doon sa prayer na alam mo yun, nag-uorasyon tayo. Yung blah, 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 in Jesus' name, amen. Di ba sanay na sanay tayo sa ganun? Right? Hindi nyo alam na sa Bible, sinusukat ang pananampalataya sa iyong pananalangin. Number 1, alright? Tingnan nyo, basahin po natin. James chapter 1, verse 5 to 7. Tingnan nyo sabi ni James.
if any of you lacks wisdom. Kapag may problema, kailangan natin ng wisdom. Tama? Tama. Kailangan natin. May pera ka, wala kang pera, nagkaroon, naubos pera mo, you need wisdom. Meron kasing mga tao, pag naubusan ng pera, nagka-problema sa kalusugan, tumatakbo sa tao, hindi pumupunta sa Diyos. Hindi sila pumupunta sa Diyos. Pupunta sa kakilala, sa kaibigan, hihingi ng tulong. Hindi masama yun, ha? Hindi masama. Pero ang sabi ng Bible, kapag nagkakaproblema tayo, pupunta ka muna sa Diyos para humingi ng wisdom. Mananalangin. Yun ang sabi ng Bible. Doon pa lang malalaman mo kung anong klase kang Kristiyano. Pag ba nagka-problema ka, sa Diyos ka tumatakbo? Kasi pag nagka-problema, hindi mo magagamit ang pinag-aralan mo ng college. Pag nagka-problema kayo sa tatay mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, sa kapitbahay mo, hindi nyo magagamit ang napag-aralan nyo sa architecture, sa accountancy, engineering, even law. Ang sabi ng Bible, wisdom. Sabihin mo nga, wisdom. You should ask God. Yon, prayer. Kasi kapag nagka-problema, kailangan mo ng wisdom from God. Hindi wisdom ng tao. Hindi yung itinuro sa iyo ng eskwelahan mo. Ang sabi, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Pag humingi ka raw sa Diyos ng wisdom sa isang problema, magbibigay daw ang Diyos ng solusyon sa problema. Kami po, hindi kami nagdadala ng anak ko sa doktor pag hindi pa kami nagpe-pray. Hindi kami nagpupunta ng doktor. Kasi pag ikaw, may sakit sa apo mo, anak mo, kapatid mo, hindi ka nag-pray, takbo ka ng doktor. Sino papasalamatan mo ngayon? Di yung doktor. Grabe, si Lord hindi na napasalamatan. Kasi sanay ka, pag nagka-problema ka, takbo ka sa tao, takbo ka sa doktor, takbo ka sa pulis, diba? Lahat tinatakbuhan mo. Si Lord, hindi. Kaya tuloy ang Diyos, hindi nadidinig sa bahay mo ang pasasalamat. Walang pasasalamat sa bahay mo. Kami po, hindi kami nagpupunta sa doktor nang hindi muna kami mananalangin. At alam niyo, sa maraming beses, hindi ko na po mabilang. Hindi ko na mabilang. Yung anak ko may sakit, no? Pray muna kami. Punta kami ng doktor. May doktor kami, si Doktora Bienvenida doon sa Metropolitan Hospital nung maliliit pa yung mga anak namin. Pray muna kami. Dadali namin sa doktor. Magugulat yung doktor, pagdating namin sa clinic niya, wala naman sakit yung anak namin. So sabi, wala naman sakit itong anak niya. Hindi, kasi doktora talagang, Christian yung doktora, Christian. Sabi ko, hindi, kasi doktora, pinag-pray na namin yan. So si Lord ang napapasalamatan, hindi yung doktora. Kaya po sa buhay natin, dyan tayo ngayon nagkaka-problem. Di ba? Hindi ka sanay magpasalamat sa Diyos. Bakit? Hindi ka sanay lumapit at humingi ng wisdom sa Diyos. Lagi ka umaasa sa wisdom mo, karanasan mo, yung magagawa ng tao sa iyo. Sabi, but when you ask, verse 6, ito po, importante ito. But when you pray, yan, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Kasi without faith, it's impossible to please God. Prayer pa lang yan, ha? Prayer pa lang. Lahat kayo nagpe-pray, ha? Hindi ba kayo nagtataka bakit hindi nasasagot ang prayer mo? Kaya mo, hindi na kayo nagpe-pray, right? Alam mo, dito sa Dulos, marami sa inyo hindi na talaga nagpe-pray kasi nga, hindi naman talaga sumasagot ang Diyos eh. Hindi sumasagot ang Diyos. Hindi siya makasagot. Bakit? Kasi nung nagpe-pray ka, ang sabi ng James, when you ask, you must believe and not doubt. Kasi kapag nag-aalinlangan ka raw during your prayer, huwag kang umasa. Ayun, sabihin mo sa katabi mo, asa ka pa. Asa ka pa. Ayan, no, ang linaw-linaw niyan. So, hindi kayo magtataka ngayon bakit ang tagal na, mahirap pa rin buhay mo. Di ba? Pero simba ka ng simba.
Hanggang ngayon, baong ka pa rin sa utang, wala ka pa rin pera. Ano ituturo mo sa anak mo niyan? Ako po, hindi ko ba pamanahan ng pera lang ang anak ko ha. Kotse, bahay, hindi ho yan ang pinaka-importanting maipapamana ko sa anak ko. Ang maipapamana ko sa anak ko, yung relasyon ko sa Diyos, yung pananampalataya ko ng 35 or maybe mabubuhay pa ako ng 10 years, yung 45 years na pananampalataya ko na laging nasa kondisyon. Healthy. Healthy ang faith. And when your faith is healthy, your faith will grow. Imposibleng lumago ang faith kapag hindi healthy yan. Before anything grows, it should be healthy. Nakita mo yung bata. Ang bata, pag walang sakit yan, automatic yan, mag-grow. Hindi mo pipiliting lumago ang bata. Siguraduhin mo lang walang sakit. Ang problema sa maraming born-again Christian, may sakit yung faith mo, defective. Kasi sa prayer pa lang eh. Ano ba gagawin mo? Di ba dapat nagpe-pray? Hindi ka naman naghahanap buhay lang, nagpe-pray ka. Hindi ka lang kumakain, nagpe-pray kayo. Hindi ka lang natutulog, nagpe-pray kayo. Lahat ang bagay, nagpe-pray tayo. Sabi ni Jesus, don't stop praying. Sabi niya. Sinabi ni Jesus yun, huwag kayong hihinto sa panalangin. Ang problema, sinabi ni James, kaya hindi po sumasagot ang Diyos sa inyo. Kasi pag nagpe-pray po kayo, di naman kayo naniniwala. Possible ba yun? Yes, possible. Nagpe-pray ka pero hindi ka naniniwala. Alam niyo, ako po, ganito po ang aking natutuhan sa Bible. Ang sabi po ng Bible, kapag meron kang situation, nalulungkot, nagagalit, naiinis, nadi-discourage, malaki problema, kahit anong bigat ng problema, pumasok ka sa loob ng kwarto mo, isarado mo yung pintuan sa likod mo, at makipag-usap ka sa tatay mo na hindi mo nakikita sa langit, at ang tatay mo sa langit na nakakakita sa iyong ginagawa, gagantimpalaan ka. Come on. Kaya ako po, hindi ako pwedeng hindi excited po ako sa prayer. Alam niyo bakit? Kasi excited ako doon sa gantimpala. Kasi pangako po yan ni Jesus. Doon ako excited sa gantimpala. Ano yun? Masosolve ba problem? Hindi. Ano yung gantimpala? Kadalasan ganito po nangyayari sa akin. Mabigat problema ko, papasok ako sa kwarto, makikipag-usap ako sa tatay ko sa langit na hindi ko nakikita. Pero alam nyo, paglabas ko po, gantimpala, wala na yung bigat, meron na akong peace of mind, hindi na-solve yung problem. Hindi na-solve yung problem, pero ang gantimpala, the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Walang laki ng problema na pwedeng magpabagsak sa'yo. Kaya lang, meron akong practice. Ganito po yun. Papasok ako sa kwarto, mabigat yung dala-dala kong problema, maybe sa anak ko, maybe sa relasyon namin mag-asawa, maybe sa pera, maybe sa ibang tao, maybe sa ministry. Dami, no? Dami. Hindi po ako aalis sa kinaluluhudan ko nang hindi ko na ibibigay sa Diyos lahat. Bibigay ko yan sa Panginoon. Sabi kasi ng Bible, cast all. Ano ba yung cast? Yung lambat. Yung hinahagis mo yung lambat, sabi, ganun ang itsura. Cast all your cares. Kaya hindi ko na dadalhin yan paglabas ng kwarto. Iiwan ko na yan doon sa lugar kasi binigay ko na sa Panginoon. Alam niyo ang ginagawa ng marami sa inyo kung bakit hindi po kayo nasasagot ng Diyos? Magpe-pray ka sa Panginoon, iiyak ka pa nga eh. Di ba? Iiyak ka pa nga eh. Paglabas mo, dala-dala mo pa rin yung bigat. Dala-dala mo pa rin. Ang tawag doon, ang prayer mo ay parang siniklot-siklot lang ng hangin at alon. Cancelled na po yun. Wala na po yun. Cancelled. Lahat yun, wala na yan. Halimbawa, pumunta ka sa tatay mo, sabi mo, Tay, pengi nga pong 100 pesos, kailangan ko sa school. Sabi ng tatay mo, sige anak, mamaya bibigay ko sa iyo. Paglabas mo, sabi mo, totoo kayang ibibigay ng tatay ko yun? Di ba? Ganun na maraming prayer. Ganun. Nangako ang tatay mo, pero pag alis mo sa harap ng tatay mo,
Hindi ka naniniwala na ibibigay ng tatay mo yung hinihingi mo. Ganyan ang prayer na marami. Yan po ay palatandaan ng defective faith. Diyan pa lang marami ng mga born again hindi na mabe-bless. Kasi sabi ng Bible, huwag kayong umasa na kayo ay pagpapalain. Nako po, grabe. Gusto ko kasi pagpalain ako eh. Kaya tuwing ako po ay pupunta sa prayer, aalisin ko talaga lahat yung alinlangan. Bibigay ko sa Diyos. Hindi ako tatayo dun. Hindi ako nagmamadali. Kailangan bago ako umalis dyan sa lugar na yan, nandun na lahat yung bigat na ibinigay ko sa Panginoon. Iiwan ko na yun dyan. Oh Lord, bahala ka na dyan. Yun ang sinasabi nitong Bible. When you pray, you do not doubt. Kaya tamo sabi po ng Panginoon sa Bible, Matthew chapter 9 verse 29, yung bulag nakakita. Imagine yung bulag nakakita. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos? Yes. But most of all, doon sa faith ng bulag. Ang sabi ng Panginoong Jesus, nakakita ka because according to your faith, it will be done to you. Kahit anong kapangyarihan ng Diyos, wala yun. Wala effect talaga yun. Wala effect. Nagiging imposible sa iyo. Sa Diyos, walang imposible, pero sa iyo, imposible. Yan ang problem sa defective faith. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan, alam mo, kondisyon ng pananampalataya mo. Grabe, nakakahiya naman, 35 taon na po akong born again Christian. Imagine kung 35 taon na akong born again, nagbabasa ng Bible day and night, nagsisimba linggo-linggo, hindi ko pa rin kayang paniwalaan ang Diyos. Anong klase ng buhay ko dyan? Kawawa naman ako na. Nagsasayang lang ako ng pagod. Nagsasayang lang ako ng pagod. Kaya excited ako sa prayer. Alam niyo yun? Because I know prayer is powerful and everything starts in prayer. Lahat nagsisimula sa panalangin. Tuwan-tuwa ang Diyos pag ikaw ay naniniwala sa Kanya. Sino sa inyo, meron kang anak? Tuwan-tuwa yung anak mo pag nagtitiwala siya sa iyo. Di ba? Nakakatuwa yun eh. Nandiyan pa po ba kayo? Sa number 2, ano yung pangalawa? Ito, obvious naman po ito, no? Ito obvious. Kasi yung number 1, parang hindi mo pa naintindihan. Baka ngayon mo lang nadinig yun eh. Pero itong number 2, obvious po ito. Pag may inaalagaan kang kasalanan, maliit man o malaki, alright? Hindi talaga didinggin ang prayer mo. Kasi ang iyong pananampalataya ay naghihingalo. Halimbawa, yung matagal ng kasalanang inaalagaan mo, hindi mo mabitaw-bitawan. Naghihingalo ang faith na yan. Hindi lang defective yan. Hindi defective yan. Dying. Halimbawa, matagal ka nang may kaaway. Sabi ng Bible, patawarin mo, ayaw mo. Kasalanan po yun. Hanggang ngayon, umiinom ka pa ng alak. Siyempre, hindi bawal dito uminom ng alak, ha? Okay? Hindi ka nagtatights. Hindi sa pilitan ng tithes dito, ha? Bakit ka nagkakasala? Kasi nga ayaw ng Diyos na napipilitan lamang. Gusto niya ikaw ay natutuwa by faith, sumusunod ka. Kaya huwag kayong magbigay dito ng ikapo nang hindi ka nananampalataya. Huwag. Hindi tatanggapin ng Diyos yan. Hindi rin bawal dito uminom. Kasi baka mamaya, hindi ka lang iinom dahil natatakot kang pumunta ng impyerno. No, titigil kang uminom kasi nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Kaya ka tumitigil uminom. Dito hindi po kayo pinagbabawalan na uminom ng alak. Kung gusto mo uminom, sige, 1 drum every day. Kung doon ka masaya. Kung doon ka masaya. Kaya pinapaliwanag ko po sa inyo ha. Dito po sa church natin, walang bawal ha. Pastor, hindi bawal pumatay ng tao kung gusto mo. Kaya nga may faith nga dahil sa faith, hindi mo nga gagawin yon. Hindi ka pinipigilan na uminom, hindi ka pinipigilan. Wala akong karapatang pigilan kayo. Sino ba naman ako para pigilan ko kayo? Ang sinasabi ng Bible, kailangan makinig ka ng salita para magkaroon ka ng pananampalataya.
At yung pananampalataya na yan, lumalaki yan. Lumulusog yan. Nag-grow yan. Kaya hindi na pinag-uusapan dito yung bawal uminom, bawal mag-drugs, bawal mag-pornography. Walang bawal-bawal dito. Ang bawal sa religion yon. Sa religion, maraming bawal. Pero sa relasyon, at meron kang pananampalataya na nag-grow. Maganda, malusog ang pananampalataya mo. Kahit walang magbawal sa iyo. Tama? Kaya ang principle ng buhay mo ngayon, sa lahat ng ginagawa mo, umiinom ka man at kumakain, gawin mo ang lahat na nakalulugod ang Diyos. Di ba? Yan ang sabi ng Bible. Whatever you do, whether you eat or drink, you do it all to please God. Kaya kung meron kang magandang pananampalataya, lahat ng gagawin mo, ikalulugod ng Diyos. Kahit hindi ka bawalan, magkukusa kang tumigil sa alak, magsisimula kang tumigil sa pornography. Kasi alam mo, yun ang nakakatuwa sa Diyos. Amen. Come on. Walang pilitan, walang bawal, wala. Ako ba pwedeng uminom? Yes, kung gusto ko. Ba't ko naman gagawin? Alam ko, hindi matutuwa ang Diyos because that's my faith. O halimbawa, kapatid, yung katabi mo, kapag nagsyabu ka, mapapalapit ka sa Diyos, di mag-1 kilo ka na everyday. Total pala, pag nagsasyabu ka pala, napapalapit ka sa Diyos. Nako, tirahin mo na 1 kilo araw-araw. Yun ang principle, hindi bawal. Kung ikaw pala maninigarilyo at napapalapit ka sa Diyos, nako, mag5 kaha ka everyday. Bibigyan pa kita ng perang pambili para mamatay ka na maaga. At makita mo na si Lord. Kung napapalapit pala ako sa pornography, napapalapit ako sa Diyos, at maya, manonood na ako ng pornography. Walang bawal, kapatid. Kayong dalawa ng Diyos yan. Kung tunay ang faith mo. Yan, dyan tayo nagkakatalo-talo. Totoo ba ang faith mo? Baka defective. Baka nag-aalaga ka ng kasalanan. Ano sabi ng Bible? James chapter 5, 15 to 16. And the prayer offered in faith. Yan faith na naman Ang panalangin na may pananampalataya will make the sick person well. Kahit nga kagalingan. Alam niyo ba na marami sa inyo may sakit dahil may kasalanan kang inaalagaan? Alam niyo ba na marami nagsisimba, laging namumulube. Bakit? Dahil sa kasalanan. Hindi ako may sabi na Bible. Of course, not all the time. But sometimes, alam niyo ba na ang sakit, ginagamit ng Diyos yan para disiplinahin ang anak niya. Ang kamatayan, ginagamit ng Lord para sa mga anak niya. Yes, ganun po ang Diyos. Gumagamit siya ng sakit. Kung patuloy ka nagkakasala at hindi ka nagbabago, papayagan niya magkasakit ka. Para baka sakali mag-isip-isip ka. At pag matigas pa ulo mo, baka mamatay ka na. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka, baka ikaw nakasunod. Ang sabi, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another. Kaya sabihin nyo sa isa't isa ang inyong kasalanan. Teka muna. Baka mamaya ma-misunderstood nyo tong verse. Hindi po ninyo sasabihin ang kasalanan nyo sa mga tao. Ang sabi ng Bible, meron ka isang tao na pinagkakatiwalaan, malago sa pananampalataya, ang tawag doon, discipleship. May nagdi-disciple sa'yo. Doon mo sasabihin yung kasalanan mo. Hindi sa marami. Kasi alam po ninyo, hindi naman kailangan sabihin mo sa marami ang kasalanan mo. Doon lang sa isang Christian na mas malago sa'yo, at hindi lang malago yung nagtuturo sa'yo paano mapalapit sa Diyos. Ang tawag doon, confession. Hindi po yun tinuturo sa Katoliko. Mali po yun. Yung tinuturo sa Katoliko, mali po yun. Kasi dalawa po ang confession. Number 1, confession sa Diyos. Kasi pag sa Diyos ka nag-confess, meron kasing ganito. Ay, pastor, inamin ko na po sa Diyos ang kasalanan ko. Kanino pa? Wala na po. Ay, secret pa rin yun. Secret.
At ang secret na kasalanan, yan ang papatay sa iyo. Kasi ang pinakadelikadong kasalanan ay lihim na kasalanan. Para wag maging lihim yan, sabi ng verse, sabihin mo sa isang tao na ipagdadasal ka, malapit siya sa Diyos, dinidisciple ka, at ang sabi, so that you may be healed because the prayer of a righteous person, yan ang magpe-pray daw sa iyo, righteous person, hindi chismosong person. Kasi pag sinabi mo yung kasalanan mo sa hindi righteous person, wa-effect mo yun. Sabihin mo yung iyong lihim. Alam niyo, sa akin po, 32 taon na po akong pastor. Ang dami na pong nagsabi sa akin ng kanilang mga karumal-dumal na kasalanan. Kaya pinatawad sila ng Diyos. Kasi nagkumpisal sa Diyos, kaming dalawa, tsaka sinabi niya sa akin. So hindi na lihim yon, hindi na po lihim. Kasi ang demonyo po, makokontrol ka niya pag meron kang lihim na kasalanan. So alam ng demonyo, pag may lihim ka, kapatid, sa totoo lang, hindi mo siya maluloko. Kahit saan ka pumunta. Kunyari, naghihirap ka sa Pilipinas dahil ayaw mo magbagong buhay. Punta ka ng Amerika, may demonyo rin po ron. Ang demonyo nga lang doon, English speaking. Yun lang po kaibahan ng demonyo doon. Pero yung demonyo na hindi ka titigilan para magkasakit ka, para maghirap ka, susundan ka niya sa Amerika. Pag lumipat ka sa London, naku, yung demonyo ron, may accent lang. May accent. Dito sa Pilipinas, meron ka pa rin kasalanan, hindi ka naniniwala sa discipleship, ang sabi ng Bible, meron ka dapat na isang righteous person. Kaya ang dami, alam niyo, ang dami ko pong ang dami nang umpisal sa akin. Meron tayo isang member ng babae po siya. Nagkumpisal siya sa akin. Huwag kang tumingin sa katabi mo, wala dito ngayon yun, Wala dito. Pero kung gusto niyo malaman kung sino, mamaya sabihin ko sa iyo. 5,000 lang, 5,000. Ang bababae siya, siyempre, kinonsensya siya ng Panginoon, natakot na siya. Nakipag-usap siya sa akin. Sabi ko, yung sinabi mo sa akin, hanggang libingan na yan. Hanggang libingan na. Wala na. Mamamatay na ako, walang makakaalam yan. Kasi sinabi na namin sa Panginoon, pinag-pray na namin. Kasi, ano tawag doon? Confidentiality. Alright? Sabi niya sa akin, Pastor, sasabihin ko ba sa asawa ko? Sabi ko, pag sinabi mo sa asawa mo ngayon yan, sigurado hiwalay kayo. Sabi ko, mag-antay ka ng tamang panahon, pray tayo. Kasi baka mamaya ngayon, uuwi ka, aminin mo sa misis mo, nagkataon yung misis mo, naghahasa ng itak doon sa bahay mo, malamang tapos ka talaga doon. Punta ka ng langit. Pero alam nyo, ganda ang ganda. Dumating ang time, tamang pagkakataon, panahon ng Diyos, yun, sinabi niya sa asawa niya. At dahil tamang panahon, walang nangyaring masama. Pinatawad siya ng asawa niya. Ganon, marami. Okay? Kasi yan nga pong kasalanan, hindi pwede pong itinatago natin yan. Kaya mo, ito pa, 1 Corinthians 11:29-30. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. Ito naman po, ang binabanggit po dito, kung babasahin nyo yung 1 Corinthians 11, ito po ay tungkol doon sa communion sa simbahan. Natatandaan nyo, nung Katoliko po kayo, hindi ba gagawin mo, mambababae ka, mangungumpisal ka, mangungumunyon, mambababae ka ulit, mangungumpisal, mangungumunyon. Ang sabi po ng Bible, merong judgment na dadating sa iyo. Bakit? Hindi mo pinahalagahan ang katawan ni Kristo. Biro mo, mangungumunyon ka, mangungumpisal ka, tapos magmumura ka na naman. Magsusugal ka, mangungumpisal, mangungumunyon, balik ka na naman sa pornography. Ang sabi ng Bible, dahil hindi mo pinahalagahan ang katawan ni Kristo, ikaw ay naglalagay ng judgment. Tuloy natin. Yung isang susunod. That is why many among you are weak and sick. Kaya kita nyo, marami sa simbahan, simba ng simba, pahirap ng pahirap ang buhay. Simba ng simba, ang daming sakit. Why? Kasi yung iba namatay na nga.
namatay na yung mga ibang nagsisimba. Kasi nga simba ka ng simba, pray ka ng pray, gawa ka ng gawa ng kasalanan. Ang sabi ng Bible, gumagamit ang Diyos ng karamdaman para tawagin ang pansin mo. Na magbalik loob ka na, kaya may sakit. Sino ba mga may sakit dito? Calling po yan, calling. Pag may sakit ka, wala tandaan niya na tinatawag ka ng Diyos. Examine yourselves. Baka lang baka lang. Hindi lahat. Baka mamaya sinipon ka lang. Naku, may sipon ako. Ano bang kasalanan kaya nagawa ko? Huwag naman ganun ang topak mo, ha? Baka mamaya nilagnat ka lang. Naku, may lagnat ako. Ano kaya nagawa kong kasalanan? Hindi ho lahat ng panahon. Pero minsan, alam mo talaga yun eh. Ako po, pag nagdadasal ako, sinasabi ko po sa Holy Spirit, Lord, baka meron akong kasalanan na hindi ko sinasadya. Paalala mo nga sa akin para maihingi ko ng tawad. Kasi minsan meron tayong kasalanan na hindi natin napapansin at hindi natin sinasadya. Kaya nagpe-pray tayo, Lord. Diba? Merong kante. Examine my heart, O Lord. Kinakanta natin yun eh. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Di ba may kantang ganun? Kasi nga baka mamaya meron kang unintentional na kasalanan. Di ba? Kaya pag humaharap tayo sa Diyos, humihingi tayo ng tawad. Nandiyan pa po ba kayo? May natututuhan po ba kayo? Number 1, number 3, konti na lang po ito. Ano lang po ito? 24 points. Number 3, ano po yung pangatlo na pwede mong malaman na may problema ka sa pananampalataya? Yung superficial hearing of God's word. Hindi ka interesado sa salita ng Diyos. Hindi ka interesado sa salita ng Diyos. Dami tatamaan dito ngayon yan. Sa totoo lang, ang daming tatamaan yan. Kapag kasi ikaw ay born again, paano ko ba sasabihin yan? Ang una talagang mangyayari sa iyo, sabi ng Bible, anyone who is in Christ is a new creation, the old has gone and the new has come. Tama? Nung araw, wala kang hilig sa Bible. Ba't ngayon wala ka pa rin hilig? Ano ba yan? Kasi sabi ng Bible, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yung luma, ano ba yung luma? Ayoko ng Bible, luma. Subalit, meron ng bago. Bakit hanggang ngayon ayaw mo pa rin magbasa ng Bible? Ano ibig sabihin nun? Your faith is defective or your faith is dying. Or dead. Kasi faith without action is dead. Ang pagbabasa ng Bible is action. Pinapakita ng totoong may pananampalataya, nagbabasa ka ng Bible. Andiyan pa po ba kayo? Kaya makikita mo talaga, simba ng simba, wala nangyayari talaga. Ang ilap ng pagpapala, ang ilap talaga. Kasi hindi ka interesado sa salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus that man cannot live by bread alone. Hindi does not, cannot. Man cannot. Hindi po sinabing does not. Ayan ang sabi, man shall. Ibig sabihin niya, man must. Yan ang ibig sabihin yan. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Pero hindi ka naniniwala, tama? Because it's about faith. Without faith, it's impossible to please God. Kaya ikaw, excited ka sa Bible, God is pleased with you. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Bakit? Dahil, alam niyo ba kung ba't nagalit ang Diyos sa Israel? Ayaw nila ng manna from heaven. Remember? 40 taon, may nalalaglag na bread from heaven. Ang tawag doon, manna. Tinapay yun. Tinapay. Nalalaglag. Sabi ng mga Israelita, manna na naman. Wala na ba tayong kakainin kundi manna? Di ba? Ganyan na marami ngayon sa loob ng simbahan. Bible na naman. Puro Bible. Kasi nga sinabi ni Jesus, isa pong palatandaan ng stage of your faith is whether you are hungry for the Word. Ano sabi ng Bible? Pinagpala ang nagugutom. Saan? Sa salita ng Diyos. Blessed are the hungry, for they will be filled by God. Pag binusog ka ng Diyos, wala nang ibang makakapagpasatisfy sa iyo. Kaya kita mo, ang takaw mo sa mga worldly things.
Ang takaw mo, di ba, sa pleasure. Ang takaw mo sa sex. Ang takaw mo sa pera. Ang takaw mo sa social media. Kasi, ang sabi ng Bible, blessed are the hungry, for they will be filled by God. Bubusugin ka. Pag binusog ka ng Diyos, mawawalan ka ng gana sa pornography, mawawalan ka ng gana sa materiya, pera, puro pera, pera, pera. Alak, sigarilyo, sex. Lahat. Mamimili ka lang. Saan ka magugutom? Sa salita ng Diyos o sa things of this world? Tamo, matakaw sa alak, matakaw sa sigarilyo, matakaw sa pagkain, pero hindi gutom sa salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone. Hindi pwedeng puro social media, puro pera, puro hanap buhay, puro pamilya. Ang sabi ng James chapter 1, 22 to 25. Ito, maganda po ito bago tayo matapos. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Marami po nagsisimba, hindi nakikinig. Ito nga, nakikinig na. Nakikinig na to Pero marami sa simbahan, hindi nakikinig. Nagpe-Facebook, nagkukwentuhan, nakatingin sa akin, nakatingin kay sa akin, pero isip mo, yung rice cooker yata, hindi ko napatay yan. Biro mo, nakatingin ka sa akin, kumulog. Nako, yung sinampay ko yata, hindi yata. Baka mabasa yung damit ko. Biro mo, nagsasalita ang Diyos, tapos ang isip mo na sa rice cooker. Nako, yung aso ko yata. Naitali ko ba yung aso? Di ba, ganyan yung marami nagsisimba. Ito nga, nakikinig na. Nakikinig na to Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Ito na po yun. Kapag nagbabasa ka daw ng Bible, whether you believe it or not, okay? Kaya naniniwala ka kaya hindi, ganito yan. Pag nagbabasa kayo ng Bible, humaharap ka sa salamin. Pinapakita ng Diyos kung ano itsura mo. Kaya actually, you are not reading the Bible. The Bible is reading you. Binabasa ka ng Bible. Alam ng salita ng Diyos kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Binabasa ka. Hindi mo binabasa ang Bible. Alam ng Bible ang buhay mo kasi the word is alive. It's like a double-edged sword. It penetrates the dividing portion of the bone marrow, the spirit and the soul. Sabi, pumapasok yan sa pinaghihiwalayan ng buto, ng kaluluwa, ng bulalo. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang bulalo nga, di ba? The bone marrow. Kaya gumagaling ka nga Bakit? Saan nanggagaling ang sakit? Doon sa bulalo, sa bone marrow. Kaya kahit may cancer ka, gagaling ka. Kasi the Word of God is alive. It penetrates. Ganun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Binabasa mo yan. Binabasa ka niya. Pinapakita sa iyo ng Bible, ano dapat mong ayusin. Sino sa inyo rito, humarap ka sa salamin, tapos nakita mo, meron ka ditong 3 mga kanin nakadikit. Hindi mo alisin. Hindi mo alisin? Tumingin ka sa salamin, nakita mo, papasok ka sa opisina, may mga mumu ka ng kanin. Ano klase kang tao? Sabi ng Bible, you deceive yourselves. Di ba, mga kapatid? Kaya kami po, di ba, ang tagal natin sa salamin, di ba? Kayo mga babae, ilang oras kayo sa salamin. Grabe, kilay pa lang, 15 minutos. Pilikmata, 15 minutos. Pisngi, 15 minutos. Lipstick, 15 minutos. Grabe, naka-1 oras na kayo. Sa mukha pa lang wala pang buhok Ako, wala akong problema sa buhok. 1 minute lang, tapos na. Di ba? Tatagal. Grabe ang mga babae. Kasi nga nagsasalamin kayo. Kasi gusto nyo, paglabas nyo, maganda ang tingin sa inyo. Sa Diyos. Hindi ba kayo interesado kung ano tingin sa inyo ng Diyos? Kaya nga nagbabasa tayo Bible, nagsasalamin tayo. Kasi God wants us to reflect His image. Para pag nagbasa ka ng Bible, nagbukas ka ng Bible, pinag-aralan mo ang Bible, sinusunod mo ang Bible,
Hindi mo napapansin pag nakakamukha mo na si Kristo, nagre-reflect na ang Panginoon. That's the purpose of faith, for you to become Christ-like. Yung mga babae, di ba? Grabe, ang tagal nyo sa salamin para magpaganda. Para sa Diyos, nagpapaganda ba kayo? Alam nyo ba, mga lalaki, mas maganda tayo kaysa sa mga babaeng yan? Basahin nyo, Bible nyo. Kaming mga lalaki, wala kayong panalo sa amin. Gusto nyo patunayan ko kayo sa inyo? Ang mga babae, 1 oras sa harap ng salamin para magpaganda. Kami, ganyan lang. Tapos na, lalabas na kami. Bakit? We are naturally beautiful. Ba't kayo? 15 minuto sa kilay, 15 minuto sa lipstick, 15 minuto sa pisngi, 15 minutos doon sa pilikmata. Kailangan pa ganun-ganun yung pilikmata. Kasi nga, nagpapaganda pa kayo. Kami, ganyan lang. May muta-muta pa nga eh. Yung iba nga dito, hindi pa nga nagsisipilyo di ba? Ang sabi ng Bible, tignan nyo, looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Yun daw po yung mga nagbabasa na hindi sumusunod. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom, lumalaya ka. Lalaya ka sa kabastusan, lalaya ka sa kababuyan, lalaya ka sa paglalasing, lalaya ka sa kasinungalingan, lalaya ka sa galit. Matututo kang magpatawad, matututo kang magmahal because it is the perfect law that gives freedom and continues. Hindi 1 buwan lang, hindi 2 buwan lang, hindi 2 taon lang. Continues, tuloy-tuloy, not forgetting what they have heard, but doing it. They will be blessed. They will be blessed in what they do. Pag hindi ho totoo yan, di na ako magpapastor. Pag hindi ho totoo yan, di na ako magpapastor. Yung mga sumusunod, hindi yung nakikinig lamang. Sila yung pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa. Sige, come on. And the last one. Kasi po, tumutugtog na yung magic keyboard. Ito po yung panghuli. Kumusta ang faith mo? Kumusta yung speech mo? Kasi ang mga sinful speeches, yan po ay palatandaan ng defective, dying, or dead faith. Delikado na po yan. Kung baka may cancer na yung pananampalataya mo. Kasi nga po, ang lumalabas sa bibig mo ay puro masama, negative, naninira ka ng kapwa mo. Yung nakikichismis kayo, yung naninira kayo ng kapwa, naku po, Diyos ko po. Kasalanan po yan. At yan pong paninira ng kapwa, pagsisinungaling, pagmumura, ay palatandaan na ang pananampalataya mo, hindi natutuwa ang Diyos. Ang sabi ng James chapter 1 verse 26, those who consider themselves religious, yung malapit sa Diyos, and yet do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves. Their religion is worthless. Wala raw kwenta yan, kahit anong sabihin mo, pag born again ka, katoliko ka, Muslim ka, anumang religion mo, walang kwenta. Kasi nagkakatalo po yan sa sinasabi ng bibig. Kasi sabi ni Jesus, out of the abundance of the heart, your mouth will speak. Kaya takot ako magsinungaling. Kasi binabantayan ko yung bibig ko. Kasi gusto ko yung kondisyon ng aking faith. Palago ng palago. Kasi kapag nakita ng Diyos na gusto mo talaga mapalapit sa Kanya, ano sabi ng Bible? Draw near to God and He will draw near to you. Nakita niyo alibughang anak? Nung pabalik na yung alibughang anak, lumapit na yung tatay. Hindi na siya inintay makarating. Ganun ang Diyos. Pag nakita ng Panginoon na gusto mo talagang mapalapit sa Kanya, ayaw mo magkasala, ayaw mo mag-alilangan sa Kanya, inaayos mo yung bibig mo, ayaw mo ng kasalanan. Alam mo, sabi ng Bible, God will draw near to you
Diba? Draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Hindi niya naiintayin na maging 100% na ikaw ay mabuting tao. In your present condition, God will draw near to you. Hindi ka na niya pahirapan. Kasi nakita ng Diyos, niingatan mo yung bibig mo. Ay, sabi ng Panginoon, hindi nagkakasala ang isang tao sa lumapasok sa kanyang tiyan. Nabasa niyo ba yun? Sabi ni Jesus, hindi ka dumudumi dahil sa kinakain mo. Dumudumi ka dahil sa lumalabas sa bibig mo. Ibig sabihin, mahalaga sa Diyos kung ano yung lumalabas sa bibig mo. Alam niyo ba, kung babasahin niyo ang Bible, hindi po kayo pinapayagan ng Diyos na magsalita ng mga bagay na hindi galing sa Diyos. Actually, that's the purpose of the mouth. Kaya sabi ni Jesus, umanda kayo sa huling araw, you will give an accounting to every useless words that you spoke. Basahin niyo yun para matakot kayo magsinungaling, para matakot kayo magmura, para matakot kayo manira ng kapwa ninyo. Basahin niyo yun. Ang sabi ni Jesus, mananagot kayo sa bawat salita na lumabas sa bibig nyo na walang kakwenta-kwenta. Yes, kasi gusto ng Panginoon, since you and me, are created according to the image of God, we will speak like Jesus, we will speak like God. Kapag nagsalita ka, you create life. Ama, pag nagsalita ka, you create hope. Pag nagsalita ka, nagbibigay ng buhay, hindi sumisira. Kasi sabi ng Bible, life and death are in the power of the tongue. You choose. Pag nagsalita ka, mamili ka, nagbibigay ka ba ng buhay o pumapatay ka dyan? Yun ang sabi po ng Bible. Kaya interesado po ang Panginoon ano lumalabas sa bibig mo. Because it's somehow a barometer of what kind of faith you have. Pwede po ba tumayo po tayo lahat? Alam nyo, natutuwa po ako because genuine faith works. Nag-work talaga ang genuine faith. Hindi defective. Kung defective ang faith mo ngayong umaga, lapit tayo sa Diyos. Kasi it doesn't work. Biro mo, plancha na umiinit yung hawakan. Ganun ang faith mo. Biro mo, washing machine ka na hindi umiikot. Defective yan. Kung ngayong umaga, nadinig mo yung 4 na bagay na yon at sabi mo, naku po, Lord, thank you sa evaluation. Bagsak pala ako. Kaya pala ang tagal-tagal ko na nagsisimba. Di ako nabe-bless. Kaya pala kahit ano gawin ko, laging may sakit sa pamilya ko. Kaya pala kahit ano gawin ko, hindi kami nakakaipon. Trabaho kami ng trabaho. Grabe, laging ubos. Kaya pala yung faith ko hindi po genuine. Pero sabi ng Panginoon, lumapit lang tayo sa Kanya, and He is generous. Right? Sinabi po ng Bible yan. If any one of you sin, go to God, confess your sins, and He will forgive you. And not only He will forgive you, but He will cleanse you. Lilinisin po tayo. Para yung ating faith, agapan natin. Baka stage 1 cancer pa lang yan. Stage 1 cancer pa lang yan, nasa faith mo ngayon. Huwag mo nang paratingin sa stage 2 o stage 3. Kasi mamamatay ka talaga. Mamamatay ka without faith. It's impossible to please God. And if God is not pleased with you, you are dead. Patay ka talaga. Hindi ka nabubuhay kapag ang Diyos ay hindi natutuwa sa atin. Kaya mag-pray po tayo. Pwede niyo umuko ang lahat. At sa umagang ito, sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo lahat ng aking kasalanan, lahat ng aking pag-aalilangan. Holy Spirit, turuan mo ako paano magiging genuine ang aking pananampalataya. Lord, ngayon, alanganin ang aking pananampalataya. Or wala nang sigla ang aking pananampalataya. Or talagang patay na dahil hindi na ako sumusunod sa iyo. At ang sabi mo, faith without obedience is dead. Lord, salamat po sa umagang ito. Kung sino man may sakit ngayon, kung meron pong kayong may sakit, alam mo,
Ang sabi, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Pwede kang pagalingin ng Diyos ngayong umaga kung babalik lang tayo sa Diyos ng may pananampalataya. At ngayon, not tomorrow. Ngayon na. Faith is for today. It is the courage to stand firm today. At ngayon, pwede kang gumaling. At kung hindi ka man gumaling ngayon, you can be excited for tomorrow. Kasi nga po, kahit meron pang karamdaman, kahit may kahirapan pa, pero alam mo, ngayong araw na ito, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya bukas, meron pa ulit tsansa. And tomorrow, if God allows it, kung mabubuhay pa tayo bukas, mabubuhay ulit tayo sa pananampalataya. Lord, salamat po. Sabihin nga natin sabay-sabay, Panginoong Hesus, salamat. Salamat na sa iyo galing ang aming pananampalataya. Ikaw rin ang aming pag-asa. Salamat sa kagalingan ng aming karamdaman. Salamat sa pag-alis sa kahirapan. Salamat sa pag-alis namin sa kasalanan dahil pinalalakas mo ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat. In Jesus' name we pray.